Good morning. God is good. And all the time, God is good. Salamat po sa Diyos sapagkat patuloy po tayong pinapaalalahanan na ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang siyang magdadala sa atin sa tunay na pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sapagkat sa Pilipinas may kalayaan po tayo na mangaral ng salita ng Diyos, mamuhay ayon sa salita ng Diyos, at gamiting gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa West, sa kanluraning mga bansa, ang Biblia ay nagiging personal at nagiging private na aspeto na lamang ng kanilang buhay. So as much as possible, you do not communicate your faith publicly. Sapagkat para sa kanila, it might affect other religion or it might affect other group of people of faith. Pero sa Pilipinas, binigyan po ng kapangyarihan, especially ng Republic Act number 11163 noong 2018, at idineklara po ang last Monday ng January, bukas, bilang special working holiday for National Bible Day. So lahat po ng government offices bukas are mandated to observe this special working holiday. Ang Proclamation number 124 noong 2017 naman ay nagdeklara ng buwan ng January bilang National Bible Month. At sa kaparehong proklamasyon, kinikilala na ang last week ng January ay National Bible Week. Ang layunin po nito ay upang ma-develop ang moral character and spiritual foundations ng mga Pilipino at kinikilala ang gampanin ng Biblia sa Kristiyanong pananampalataya. So kung makita po natin, even the government of the Philippines recognizes the importance of the Bible in our society. Ang gobyerno po ng bansang ito ay kinikilala po ang kahalagahan ng Biblia sa ating kasaysayan, sa ating sosyudad, sa ating lipunan. At totoo po na tayo po'y nabubuhay sa panahon na kung saan ang mga tao po'y gustong-gustong makinig ng salita ng Diyos. May mga podcasts, may mga sermons, may mga Bible apps, may mga conferences patungkol sa Biblia at patungkol sa tinuturo ng Biblia. In fact, kung kayo po ay manonood sa television, may mga programa na kung saan ipinapakita ang katotohanan ng salita ng Diyos. It might be through masses or services. Kahit po sa mga drama, mga cartoons na napapanood po natin sa TV, nagpapakita ng mga istorya ng katotohanan ng mga katuruan ng salita ng Diyos. Never has so much scripture been so accessible just like today. Actually po, kahit po sa ating mga cellphone, kaunting pindot lamang po natin, we can access the scriptures. But that was unimaginable during the Middle Ages. Noong ang Biblia ay kailangang lagyan ng mga tanikala upang hindi mabasa ng tao. Noong panahon na ang Biblia ay nakatala sa index of forbidden books to be read publicly and privately. Noong mga panahon na ang Biblia, the mere possession of the Bible, ay sapat
upang ikaw ay parusahan at kikilalanin na kalaban ng simbahan at ng gobyerno. Pero sa history po ng Pilipinas, salamat po kay Father Lalyabe, dati po siyang Romanong pare, pero dahil sa kanyang pagsisikap na ma-translate ang Biblia sa lingwahe ng mga taga-Pangasinan, siya po'y natanggal sa kanyang pagkapari. At kahit ganon ang nangyari kay Father Lalyabe, na kalaunan po'y naging pastor, sinikap niya pa rin i-translate ang Biblia sa lingwahe at sa wika ng mga Pilipino. Pumunta siya sa Hong Kong, ito'y kanyang naipa-imprenta, naipalimbag, at naipuslit sa Pilipinas. Naipuslit sa Pilipinas kasi kontrabando ang Biblia sa panahon ni na Father Lalyabe, sa panahon ng Spanish occupation sa bansa. At dahil po sa kanya pong mga translation ng Biblia sa native na lingwahe, unti-unting kumalat ang ebanghelyo sa puso ng mga tao at marami sa atin, tayong mga Pilipino, nakakilala sa ating Panginoon sang-ayon sa salita ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kung babasahin po natin ang Matthew chapters 5, 6 hanggang 7, makikita po natin o mababasa po natin sa mga sitas na ito ang tinatawag na Sermon on the Mount. 3 kapitulo ng aklat ng Mateo ang nag-record ng sermon ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ibinigay sa kanyang mga tagasunod doon sa dalisdis ng bundok, malapit sa lawa ng Galilea. So makikita po natin sa chapter 5 that the Lord Jesus Christ talked about the blesseds. Tama po ano? The beatitude. Ang iba ang pag-pronounce nila ay beatitude. Ang tamang pag-uugali. Ang tamang gawi ng isang mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon. Ang iba naman, ang basa nila beatitude, na gustong sabihin ay blessed, mapinagpala. And then, ang ating Panginoon ay nagbigay din ng mga series of woes. Nagbigay siya ng series ng mga aba. Sa una, sabi niya, pinagpala. Pero sinabi niya rin, aba, yung mga taong gumagawa ng ganoong bagay. Sa chapter 6, itinuro ng ating Panginoon kung paano po tayo dapat manalangin. At kung ano po ang klaseng buhay na dapat po nating isabuhay sa mundong ito. And of course, in chapter 7, the Lord continues with different instructions and it culminated in verses 24 hanggang 27. So natapos po ang sermon ng ating Panginoon sa chapter 7, verses 24 to 27. And that will be the focus of today's reflection. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po'y tumayo sa atin pong pagbabasa ng salita ng Diyos. Matthew chapter 7, verses 24 hanggang 27. Ako po ang magbabasa sa verse 24, kayo po sa verse 25, at sabay-sabay po tayong magbabasa sa verse 27. Nakita na po natin, Matthew chapter 7, verse 24. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Verse 25. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Verse 27. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Let us pray.
Father, we thank you for your word that we will be reflecting this morning. Salamat po sa iyong pong pagtuturo. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sapagkat bibigyan niyo po kami ng pusong bukas at isipang bukas sa inyong pong katotohanan na siyang tatanggap nito at mga malayang kamay at paa na siyang magsasagawa nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari na pong maupo ang bawat isa. Matapos pong mangaral ang ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod mula sa malalayo, mula sa iba't ibang dako, sila ay sumunod sa ating Panginoon at nung sila po'y napadako sa isang dalisdis ng bundok, doon po sa Galilea, siya po ay nangaral sa kanila patungkol sa kaharian ng Diyos. At dito po sa teksto na atin pong binasa, inihalin tulad ng ating Panginoon ang kanyang mga tagapakinig sa dalawang klase ng tao, the wise man and the foolish man. Either doon sa dalawang ito, ang maaring magiging kahihinatnan ng kanyang mga tagapakinig. Ang tagapakinig ng salita ng Diyos ay maaring maging matalino o maging mangmang. Why? Because the Lord on this part of the sermon warned them about what they should do with what they have heard from Him. Binigyan po ng warning ng ating Panginoon ng kanyang mga tagapakinig patungkol sa ano ang dapat nilang gawin mula sa mga turo na kanilang napakinggan. Why? Because it is not enough to hear God's word. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, hindi sapat na makinig ng salita ng Diyos. It is not enough to hear God's word. It is not enough to admire God's word. Merong tinatawag na Bible enthronement ceremony. May mga nagpapadedicate po ng bahay na nagre-request, Pastor, pwede bang magkaroon tayo ng Bible enthronement ceremony? Alam niyo kung ano ang gustong sabihin ng Bible enthronement ceremony? Yung parang gagawa ka ng isang altar sa bahay mo na parang mataas, tapos we will place the Bible ceremoniously doon sa altar na yon. May seremonya siya na merong paggalang, pagrespeto, i-enthrone, ilalagay sa trono yung Biblia. Gustong-gusto nila yon. Kasi gusto nila na symbolically ang Biblia, ang salita ng Diyos, maging sentro, maging focus ng kanilang tahanan, ng kanilang pamilya. Kaya meron silang gustong gawin na Bible enthronement ceremony. But brothers and sisters in Christ, enthronement ceremonies are not enough to honor the Word of God. Anumang klasing seremonya ng paggalang at pagrespeto sa Biblia ay hindi sapat upang ipakita po natin ang atin pong pagrespeto at paggalang sa salita ng Diyos. May nabasa ko kahapon na isang quote, sabi niya, the greatest disrespect, the greatest disrespect is if you say yes and you do not do it. Tama ba yun, Mama Helen? Ang pinakamalaking kawalang respeto daw ay yung sasabihin mo sa kanya na, oo, gagawin ko. Tapos matapos ang isang araw, wala namang nangyari. Diba? Parang napakalaking disrespect yan, Mama Bing. Sasabihin mo sa iyong anak, magsaing ka. Tapos,
Trabaho ka ng trabaho, laba ka ng laba, kasi ine-expect mo, pagdating ng alas 11, mayroon ka ng kakainin kasi nakasaing na. Tapos pagpasok mo sa bahay, nagsiselfone yung anak mo, hindi pa nahugasan ang pinggan, at hindi pa nakasaing. Abang yain ka pamatsyag, Sister Bing, no? And spiritually speaking, ganun din po ang nangyayari sa atin. We hear the Word of God. Nakikinig po tayo sa salita ng Diyos. Agree naman tayo ng agree at sabi natin, Amen, Pastor! Tama po yan, Pastor! Pero, hindi naman ginagawa. Actually, hindi naman tayo sa pastor nag-i-amen. Nag-i-amen tayo sa Panginoon. Amen! Sa Panginoon tayo nagsasabing, Opo, Panginoon. Sa Panginoon po tayo nagsasabing, Opo, Panginoon, gagawin ko po, Panginoon. And at the end of the day, we do not do that. So it is not enough to hear the Word of God. It is not enough to admire the Word of God. It is not even enough to agree with God's Word. Why? Because what matters is that whether we apply it or not. Kaya nga ang sermon ng ating Panginoon, tinapos niya sa parabola na ito, the wise man and the foolish man. So we've read on these passages that there are two builders, but there is one key difference between these builders. Pansinin po natin sa verse 24. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Sa verse 26, itong sinabi ng Panginoon, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. There are two builders, but there is one key difference. Tingnan po natin, pansinin po natin, ano po ang pinakamahalagang nais ipakita ng Diyos. These builders, itong dalawang nagtayo na ito, both of them heard the Word of God. Kapwa silang nakarinig ng salita ng Diyos. Kapwa nilang napakinggan ang salita ng Diyos. Kung ano ang itinuro sa isa, yun din ang napakinggan ng isa. Both of them heard the words of Jesus. But the difference is not the exposure on the Word. Ang diferensya po, hindi po yung kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, but their obedience to the Word of God. Ano po ang kaibahan ng dalawang builders na ito? Their obedience, ang kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. The wise builder hears the word and taken it seriously, and he acted on it. Ang wise man po, pinakinggan niya ang salita ni Jesus, sineryoso niya ang salita ng Panginoon, at isinabuhay niya ang salita ng Diyos. Brothers and sisters in Christ, Jesus is saying that wisdom in life is not measured by how much Bible we know, but by how much Bible we live. Ang totoo, ang wise na tao, ang sabi ng Panginoon, ay hindi po nababase sa daming alam na sita sa Biblia, kundi nakabase kung gaano niya ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Sige nga, pakisabi sa iyong katabi, kapatid, wise ako. Amen. Tapos sabihin mo sa iyong katabi,
Kasi ipinapamuhay ko ang salita ng Diyos. So hindi tayo si Lumen na gumamit ng tamang sabon sa paglalaba, kaya wais siya, di ba? Tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos at nabubuhay sa salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Hindi po padami-damihan ng na-memorize na Bible verses, bagamat mahalaga yung mga maraming na-memorize ng salita ng Diyos. Ang tunay na sukatan ng wisdom, ng pagiging wise, ang sabi ni Jesus, if we do what the Word of God is saying. Sa teksto na ating binasa, ang bato ay nagre-represent ng buhay na nakaangkla sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. A life grounded in obedient trust in Christ. Itong taong ito ay hindi lamang po nakikinig ng sermon tuwing linggo, kundi sila po ay nabiisi na sa pamuhay ang sermon simula sa araw na yon hanggang siya ay nabubuhay. They align their decisions, their relationships, their priorities and habits with what Jesus has said. And when the storm comes, and for sure, storms are coming, the house stands. Hindi naman kasi ipinangako ng ating Panginoon sa atin na kung tayo po ay magiging mananampalataya, living la vida loca na ang buhay natin. Na ang ating buhay ay perpekto na matapos na makilala natin ang Panginoon. Hindi ipinangako ng ating Panginoon sa atin na once ikay sumampalataya sa Kanya, wala ka ng problemang kakaharapin. Hindi din ipinangako sa atin ng ating Panginoon na once na ikaw ay manampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, libre ka na sa lahat ng problema, lahat ng sakit, lahat ng karamdaman. Hindi yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Ano ang pangako ng Panginoon sa atin? I will never leave you, nor forsake you. And if the Lord is with us, He is always guiding us. So if our lives are built upon this rock, a life that is grounded in obedient trust in Christ Jesus, on His words, the rain falls, the flood rise, and the wind blew. But you will remain steadfast. These storms represent trials. These storms represent sufferings, temptations, loss, and ultimately the judgment of God. However, our obedience does not prevent storm, but our obedience prepares us to survive the storm. Yung atin pong pagsunod sa Panginoon ay hindi po upang maiwasan po natin ang mga bagyong darating, kundi ay upang mapagtagumpayan po natin ang mga bagyo na ito. Marami pa akong napapakinggan ng mga testimony ng mga magulang na natin ngayon, na ang dahilan daw kung bakit sila nagiging successful ngayon o napagtatagumpayan nila ang buhay, sapagkat naging masunurin sila sa itinuro sa kanila ng kanilang magulang. Tinuruan sila ng magulang kung paano magsaing, sinunod nila. Nagsaing sila. Sa unang pagsaing nila, lugaw. Sa ikalawang pagsaing nila, hilaw. Pero sumunod pa rin sila. They did not stop from their failures. Ako po'y nakaabot sa panahon na wala pang gilingan noon. Ang palay noon ay sangagin muna sa malaking kawali,
Di ba sinasangag yung palay sa malaking kawali? Tapos pag umabot na po sa tamang temperature yung pagsangag, ilalagay siya sa halo. Halo ang tawag dito sa inyo? Yusong. Halo tong pag ano, no? Tapos yusong katong, ilalagay doon sa yusong. Tapos ito ay papound, abaduhon sida. Maganda magbado pag mayroon kang kapartner, Mama Helen. Yung magandang pakinggan yung may kapartner, no? Yung nagsasalit-salita ng pagbado. Pero pag hindi ka marunong, lilipad lahat ng palay mo. Kasi magbagsang-bagsang katong hayo. So ganun ang ganun. Ganun ang ganun. Basta ang sabi lang naman ng lola sa amin ay, sige, bayuha lang. Sige, bayo-bayo din kami. Hanggang natuto kaming magpinsan kung paano mag-synchronize ng aming action. So natuto na kami. Tapos susunod na naman, matapos nang mabado katong payay, atahupon katusida. Ing tatahop, di ba? Ing tatahop. Anong purpose ng pagtahip? Mawala yung ipa. Pero kahit tahip ka ng tahip, meron pa rin maiiwan na ipa. May maiiwan din na buo na palay. Kaya asisigun ray sida, di ba? Incha-char-char ka to. Incha-char-char, char-char-char sida. Tahop pa ganon-ganon, di ba? Pataas, pababa, taas, pababa ang tahop. Ang sisig naman ay kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Ano ang purpose noon? Ma-separate yung bigas, ang palay at saka yung binlor, di ba? Tsaka inguhuman ka to. Alam nyo, sa paggawa-gawa ko ng ganyan, ang dami-daming palay namin at bigas namin ang nasira, ang naubos, natapon sa lupa. Pero may teknik na tinuro si Lola, sabi niya, pag magtahip ka, pag magsisig ka, dapat lagyan mo ng sako sa ilalim. O din naglagay din kami ng sako. Marunong sumunod. So natututo. Sa pagsunod natin, hindi yan perfecto agad sa unang subok natin. Amen. Pero habang tumatagal at habang ating sinusunod, sometimes is uncomfortable, abang hapros kalinghali, pag magtahop-tahop ka at magsisig-sisig ka, masakit dito. Masakit. Pero habang tumatagal, nasasanay na ang katawan mo, hindi na masakit. Hindi na mahirap. At gumaganda na at gumagaling ka na sa iyong trabaho. Ganon din sa buhay Kristiyano. Ang nais ng ating Panginoon is not perfection. What God wants from us is obedience rather than perfection. Pakisabi sa iyong katabi, ang nais ng Diyos ay pagsunod at hindi pagiging perfecto. And then nakita po natin ang isang tao, nakarinig ng salita ng Diyos. Maybe he enjoyed the Word of God, the sermon. Maybe he not in agreement. Totoo yan, tama po yan. Maaring nasabi niya pa, wow, pastor, ang ganda ng mensahe ninyo. Naalala ko tuloy ang isang teacher ko sa school. Dahil bagong pastor siya, dami siyang napag-aralan sa Bible school, naggumawa siya ng sermon and everything. And his first assignment ay doon sa bundok. So, sa kanya pong assignment, yung mga tao doon sa bundok, hindi naman nakapag-aral, hindi marunong mag-Ingles. Pero dahil nga si pastor, graduate sa Bible school, ang ganda-ganda ng sermon niya, Mama Helen. Kami po sa Bible School, tuturuan kami kung paano gumawa ng sermon gamit ng English. So ang aming title, English. Ang aming points, English. Lahat-lahat ng aming ginagawa na sermon, English. So ang ganda-ganda ng sermon na nagawa niya. And then on his first Sunday, at kagaya din po sa atin, basta first, baguhan po tayo sa trabaho, gusto natin magpasikat, gusto natin magpasiklab-siklab. Ganda-ganda ng sermon niya.
And then pagkatapos po ng sermon, lumapit sa kanya yung elder ng church. Ang sabi ng elder ng church sa kanya, Pastor, ang ganda po ng sermon ninyo. Sabi ni Pastor, ay praise God, to God be the glory. Nung nakaalis na lahat ng mga tao, lumapit ulit sa kanya yung elder. Pastor, ang ganda talaga ng sermon mo. Sabi ni Pastor, oo nga, sinabi mo na kanina. Pero Pastor, anong gustong sabihin nun? kaya hindi umalis yung elder. Gusto niya malaman kung anong gustong sabihin ni Pastor. We might appreciate the message. We might say, oh, that message was a good one. But there is one thing sa buhay ng taong ito. He never changed. Hindi po siya nagbago. We know that sand is unstable. Kung atin pong tingnan ang buhangin, parang sulit naman siya. Maayos naman siya. But we know that it cannot support the weight when pressure comes. Ito pong ating parsonage sa pinapatayo natin, 3 palapag po ito. Tapos pag makita po natin, sa atin pong tinatayo na parsonage, ang laki-laki ng haligi, ang lalim-lalim ng pundasyon, ang laki pa ng pundasyon sa ibaba. May flooring pa yan, Sister Gemma, sa ibaba. Buo yung kanyang pundasyon. Sabi ng iba, bakit Pastor ganyan ang bahay natin? Parang pang-anim na palapag na bahay. Laki-laki. Doon pala sa soil test na ginawa, na found out nila na malalim pala na puro buhangin sa ibaba. Tubig at saka buhangin. So if you build a tall building and a heavy building doon sa lupa na yan, yung bigat ng itatayo mo na building ang siyang sisira sa building mismo. Why? Because the sand cannot support the weight of the building. A life that hears the Word of God without obeying it may look solid for a while, but it is spiritually fragile. Ang isang buhay po na nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, parang ang ganda tingnan. Pero pag nahulugan ng butiki, ay napapabiglang YAWA. Simpleng bagay lang naman yan, no? Praise the Lord ng praise the Lord, hallelujah ng hallelujah. Pag nahulugan ng butiki, pag nabigla lang, lumalabas yung mga salita na hindi karapat-dapat pakinggan mula sa isang mananampalataya. But more than that, even po sa mga challenges na atin pong kinakaharap, sometimes we are tempted to do things that are not expected from us by the Lord simply because it is difficult for us to obey the Word of God. Pansinin po natin, ang bahay na itinayo ng wise man at ang bahay na itinayo ng foolish man have experienced the same storm, hit both of these houses. Alam nyo, ang pagsubok sa buhay, dumating sa buhay ng isang Kristiyano at hindi Kristiyano. Dumating sa buhay ng mga sumisimba at hindi sumisimba. Sapagkat ang pagsubok ay hindi po nagdi-discriminate ng tao. But Jesus says, when the storm hits the house on the sand, it fell. And then meron pong isa pong malaking sinabi ang Panginoon. Sa last part, hindi lang basta bumagsak yung bahay. Ano po ang description ng pagbagsak ng bahay? And great was its fall. Bumagsak yung bahay.
Pero ang sinabi ng salita ng Diyos na description is, great was the fall of it. That was not just a loss. That's devastation. Yung pagbagsak po ng bahay na ito ay hindi lamang kawalan, kundi isang dilubyo para sa kanila. So Jesus, as what I am saying to us, is not calling us to perfection. He is calling us to submission. Ang ating Panginoon ay nanawagan sa atin upang sumunod sa Kanya. Because applying God's Word means forgiving when the Word says forgive. Repenting when the Word exposes sin. Trusting when the Word calls us to faith. And obeying even when it is costly or uncomfortable for us. Last Sunday, pinag-usapan natin yung SOAP method ng pag-aaral ng scriptures. Ano nga yung SOAP method? S stands for Scripture, O, observation, A, application, and P, prayer. No? Kung tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos, pwede nating gamitin yung SOAP method. Scripture, observation, application, and prayer. So pwede po kayo pa mag-aaral kayo ng Biblia, meron kayong notebook, meron kayong diary, meron kayong journal, may lapis kayo, may ballpen kayo. Tapos sa scripture, susulatin nyo po doon sa inyong journal, sa iyong notebook, yung verse na iyong gustong aralin. And then, when you observe, you ask the WH question, who, what, where, when, why, at saka how. WH question sa observation, you try to answer those questions na gusto nyo pong tanungin. And then, sa application, meron tayong acrostic din para madali nating may apply ang Word of God. Ano nga yon? Ang acrostic sa application? Space pets. Ano yung space pets? Sins to confess, promises to claim, attitudes to change. C, ano pang C? Commands to obey. E, examples to follow. Sa letter P ulit is prayer to pray. E, errors to avoid. T, truths to believe. And S, something to praise God for. O, di ba? Space pets. So, hindi lahat po ng nasa space pets pwede nating gawan doon sa text. Kasi pwedeng ang lumabas lang doon ay errors to avoid, sins to confess, prayers to pray. Pwede rin ganoon ang lumabas doon. Hindi naman kailangan kumpleto yung space pets. Kung ano lang ang nasa text, yun lang yun. Bakit kailangan po ng application? Tandaan po natin, when we apply the Word of God, we do not apply it to our neighbor, to our wife, or to your husband, or to your children, or to your parents. We apply the Word of God sa buhay natin. Sa buhay natin ini-apply ang salita ng Diyos. Hindi sa ating kapwa. No? Hindi sa ating kapwa. Because the Bible is not meant to be spiritually, to make us spiritual police to others. Ang salita ng Diyos po ay hindi po dinesign ng ating Panginoon para pulisin natin ang ating kapwa. Ang salita ng Diyos dinesign sa atin upang baguhin ang ating mga buhay. Amen. Kaya stop quoting the scripture against your neighbor. Quote the scriptures for yourself. Quote the scriptures for yourself. Now, applying God's Word, nangahulugan po na ito, kung sinabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka, tayo po ang magpapatawad. Kung sinabi po ng salita ng Diyos, magsisi ka, tayo po ang magsisi. Pag sinabi po ng salita ng Diyos, magtiwala ka sa akin, magtiwala tayo sa Kanya. Pag sinabi po ng Panginoon, sumunod ka sa akin,
sumusunod po tayo sa Kanya. Kahit mahirap, kahit masakit. Kahit mahirap, kahit masakit. Kahit nangahulugan po ito na iwanan po natin ang ating comfort zones. Kahit nangahulugan po ito na i-confront po natin ang ating mga fears. We just obey and follow the Lord. Because James chapter 1 verses 22 to 25 says, "Be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself." Ang sinabi ng salita ng Diyos kay Santiago, gawin ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos at hindi magiging tagapakinig lamang. Sapagkat kung kayo'y mga tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, you are deceiving yourself. You are deceiving yourself. Yung parabang takbo ng 10 kilometro, pero habang takbo, may energy drink. Pag uwi pa sa bahay, maraming pagkain na kinain. So anong nangyari? Same pa rin, walang nawala. Pag maraming palang steps ikaw na ginagawa sa buhay, meron kasi akong app sa cellphone ko, thousands of steps na ang nagawa ko, Sister Bing. Tapos magsasabi yung cellphone ko, congratulations, you have burned a calorie worth of 1 hamburger. Maka-hamburger lang yung kilometro yung tinakbo ko, isang hamburger lang ang nasunog. Napansin niyo ba yun sa inyong phone? May ganong klaseng application. Hindi na ako naglalakad, Sister Bing. Isang hamburger lang pala ang nasusunog. Hindi naman ako kumakain ng hamburger. Kaya walang nasusunog sa katawan ko. Hindi, biro lang yun. So, ang calorie na intake mo na equivalent sa 1 hamburger, kung ilang calories yun ang nasusunog pag ikaw ay naglalakad ng ganitong kilometro. Pero kung naglakad ka ng ganong kilometro, tapos pag uwi mo sa bahay, kain ka ng 2 bandihado, ay isang hamburger lang ang equivalent ng nasunog sa katawan mo, tapos pinasukan mo ng ilang equivalent sa hamburger. So sa halip na pumayat ka pala, lalo kang tumataba. We deceive ourselves if we keep on saying, hearing the word of God, and not doing it. Meron pong tanong na nais ko pong ibigay sa ating lahat ngayong umaga. Ano po ang itinatayo natin sa ating buhay? What are we building on our life? Ano pong itinatayo natin sa ating buhay? Is it obedience to the word of Christ or not? Are we satisfied with our good intentions? Good intentions is not good if it remains to be an intention. Are we building on our lives feelings or religious activities? Or are we building on our lives obedience to the word of Christ? The house that stands is not the one with the best design. It is the one with the right foundation. Ang isang bahay po na nakatayo ay hindi po yung may pinakamagandang disenyo, pinakamagandang kulay, pinakamagandang mga specifications sa panlabas at sa pangitaas na anyo. Ang bahay na nakatayo ay yaong bahay na may tamang pundasyon. The storm is coming and some of us may be in them right now. But today, Jesus offers us the rock. Ang Panginoong Jesus ay nag-aalay sa atin ng isang bato na pwede nating panaligan. The question is not, did you hear the word of God? But the question is, will you do it? Hindi po tanong kung napakinggan natin ang salita ng Diyos. Actually, araw-araw may salita ng Diyos tayo. Kaya sa ating Facebook po, ang daming salita ng Diyos tayong mababasa sa Facebook. Sa mga messengers natin, ang daming mga salita ng Diyos tayong mababasa sa messenger natin. So it's no longer the question, did you hear the word?
Pero ang tanong talaga na nangingibabaw ay ganito, will you do the word of Jesus? Let us be a people who don't just open our Bibles. Let us not just be admirers of Jesus, but followers of Jesus. Let us not just hearers of the words of Jesus, but doers of His word. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo sa oras na ito. Napaganda yung hamon sa atin ng salita ng Diyos. Be like this wise man. Hear the word of God and obey His word.